Base sa pinakahuling datos mula sa NDRRMC, 4 na ang nasawi dahil sa pinagsamang epekto ng Bagyong Luis, Bagyong Maymay at Habagat. Umabot na rin sa halos 40,000 pamilya ang naapektuhan. Pag-usapan natin yan kasama si ASEC Lawrence Mina, Deputy Administrator for Operations ng Office of Civil Defense. Magandang tanghali po sa inyo, ASEC. Yes, ma'am. Magandang tanghali din po, ma'am Cheryl, at sa lahat po ng mga nanonood at nakikinig. ASEC, sa inyo pong monitoring, anong lugar yung pinaka napinsala po nitong magkakasunod na Bagyong Luis, Bagyong Maymay, kasama pa ang Habagat? Ma'am, according sa report na umabot po sa akin, kasi nandito po ako ngayon sa Region 1, dito po sa report, Region 1 po yung pinaka-affected ang population natin at yung lugar. Sinusundan po ito ng Region 2, tapos CAR, and then Region 3, Region 5, Region 9. In that order po, yung pinakamataas po na naapektuhan ng mga lugar po. Dahil ang Region po ay nagdala po ng 458 na families yung naapektuhan na may 522 po. May nadagdag po ba sa casualties, ASEC? Ma'am, batay sa validated reports po, mayroong tayong 4 na nasawi at isang nasugatan. 2 sa mga nasawi ay dulot ng landslide sa La Trinidad, Benguet. At 2 naman ay dahil sa rock slide sa Rodriguez, Rizal po. Doon po sa almost 40,000 na affected na pamilya, gaano karami pa yung nasa evacuation centers? So sa ngayon, ma'am, mayroon pa rin mga pamilyang nananatili sa evacuation center habang ang iba ay nakikituloy po sa kanilang mga kamag-anak at iba pang ligtas na lugar. Sa kasalukuyan po, ito po yung number po ng mga nasa evacuation center sa buong Pilipinas po. Kumusta ho Nasa yung... 1,870 na families. Tapos merong 5,883 na tao yan. Saka tapos outside ng mga evacuation centers naman, meron po tayong 458 families at saka 1,522 na persons po yung kabuuan ng mga nasa mga kamag-anak o kakakilala po. Kumusta rin ho yung pagtugon naman sa mga nasalanta? Masasabi ba nating mas well-prepared na ngayon ang mga komunidad sa pagtugon sa kalamidad? Opo, dahilan na rin po sa ating mga patuloy na pag-educate sa ating mga kababayan na gawa ng ating mga LGUs, mga Local Disaster Risk Reduction and Management Offices. Sa ngayon po ay maganda po ang naging epekto nito at sana tuloy-tuloy na isapuso nila yung mga naituro na mga bagay-bagay na yan pagdating ng mga sakuna kagaya ng mga bagyo. At saka ito nga yung epekto ng habagat na pilit naming i-educate ang mga coastal areas natin, coastal municipalities natin all around, and that of yung mga malalapit din sa ating mga kabundukan. May nararanasan pa rin ba tayong mga pagsubok, challenges sa pag-monitor o pag-collate ng mga datos po ng casualties at mga apektado ng sama ng panahon? Ma'am, medyo naputol po. Pwede po bang pakiulit, ma'am, yung tanong? Opo. ASEC, doon po sa pag-collate ng mga datos, yung sa casualties, mga apektado ng sama ng panahon, may naging challenges po ba? Nagka-problema rin ho ba tayo sa mga komunikasyon doon sa iba't ibang mga areas? Ma'am, yung day 1, yung initial day ng pagpasok ni Tropical Cyclone Maymay, yan po may mga sa epekto nito, sa lakas ng hangin at sa lakas ng ulan. Nagkaroon po tayo ng mga lugar na nagkaroon ng problema sa communication lines, power lines po. Pero sa ngayon po, na-restore na po lahat dito sa report na umabot po sa akin. Ngayon tuloy-tuloy pa rin yung mga pag-ulan, ASEC, kahit wala ng bagyo. Sapat pa rin ba yung ating resources naman? Opo, ma'am. May sapat po tayong resources. Kasi
beforehand, ito po yung ginagawa natin na ina-identify natin yung mga pangangailangan, ano po yung mga bawat ahensya natin. Nandiyan yung DSWD and all others na especially yung mga pangunahing pangangailangan kagaya ng mga food and non-food items na kailangan palagi na nandyan, store lang sa ating mga warehouses. Ito po ay ginawa na natin beforehand, kahit kahit may sumunod pa, naka-ready pa rin naman po ang ating council to respond sa mga pangangailangan po. Panghuli, Asek, ano ang inyong mensahe sa publiko ngayong tuloy-tuloy pa rin nga ang mga pag-ulan sa malaking bahagi po ng bansa dahil sa habagat? Yes ma'am, kagaya ng paulit-ulit po naming sinasabi at yung mga pag-ikot ko nga po dito sa mga evacuation centers, especially dito sa Region 1 at saka mga LGUs, LDRIMOs, yung palagi tayong handa. Hindi dapat tayo mag-relax kasi wala man na yung mga tropical LPAs na yan, andyan pa rin yung habagat na ating binabantayan. Sa ginawa ng mga tropical cyclones na nagdaan kagaya ni Luis at saka ni Maymay, yung mga watershed natin, I'm sure this time sa dami ng ulan na dulot na naibigay nila ay medyo saturated po ang mga watersheds natin. Dagdagan mo pa yung epekto na nga po ng habagat na siyang nagbibigay pa ng tuloy-tuloy na pag-ulan dito po sa ating kalupaan. So kailangan po talagang ready tayo. Tapos nasabihan din natin sila na dapat i-check nilang mabuti ang mga ginawa nilang measures o yung mga preparedness measures na nandyan na sa kanila kung ano pa yung makukulang at dagdagan. Sa ating mga kababayan naman ay pinapaabot namin na makinig lang po sa mga abiso at saka mga announcement ng ating mga authorities, ng ating LGUs, DRIMOs, na kung ano dapat ang gagawin para sa kaligtasan ng lahat. Marami pong salamat sa inyong oras, Assistant Secretary Lawrence Mina ng Office of Civil Defense. Magandang tanghali po.